Good morning! Nandito ulit tayo sa may Norzagaray River. Isa to sa mga favorite places ko kung saan nag-open water swimming. Hindi ko na pinakita yung ride namin papunta dito kasi may mga video na tayo kung paano pumunta doon. Ipipaste ko na lang yung link sa description sa baba tsaka yung um, link sa end ng screen. Ngayon, samahan nyo ako. Itutour ko kayo dito sa Norzagaray River. Pupunta tayo ng Secret Haven doon sa may kuweba. Nakalimutan ko na yung pangalan pero mamaya makikita natin doon. Tapos, pupunta tayo ng along din tayo papunta ng Sayong Cave. Alamin natin kung anong distance. Tara, swimming naman tayo. Ayun, nakapag open water swimming din sa wakas. Nandito tayo ngayon sa may part ng Camp Kaka. Kasama pa rin to sa stretch ng Durzagaray River dito sa may Durzagaray, Bulacan. Isa to sa mga favorite nating pinupuntahan pagka gusto natin ng mga mabilisang open water swimming. Ito lang kasi yung alam ko sa Norzagaray River na makakalangoy ka ng mahaba-haba at malayo-layo. Mostly kasi hindi ganun kalawak yung lalangoyan. Like ilan lang naman yung mga napuntahan natin tulad ng Bitbit River. Tapos sa may Triple P campsite which is medyo okay din kahit papano makakapag loop ka ng 100 meters pagka nandun ka sa Triple P campsite. Speaking of Triple P campsite, meron tayong video nun nung nag-overnight camping tayo. Ipipaste natin yung link ng mga video na babanggitin ko sa description sa baba. May video tayong ginawa doon na tinuturo ko kung paano pumunta tapos ano yung mga dapat bayaran. And also meron din tayong ginawang separate video na full tour naman. If ever hindi magkasya yung mga link sa my description, gagawin ko lang ng pinned comment. Yung mga ibang lugar pa na napunta natin dito sa Norzagaray River is yung Bakas River. Yan, isa pa sa mga lugar na magandang puntahan para sa open water swimming. Although hindi kasing lawak at kasing haba nitong nasa part ng Camp Kaka. Bali tatlong campsites kasi ito na magkakatabi. Yung Secret Haven, Camp Sayong, Camp Kaka. Pag diniretso mo pa yan, both sides, mas mahaba pa yan eh. Yung kasunod nito is yung Maramo River. Yun, isa din yun sa magandang puntahan for open water swimming. May mga iba-ibang activities din sila dun sa may Maramo River, pero yung pinaka-highlight is yung cliff diving na sinasabi. May sinet up silang hagdan paakyat dun sa cliff na sinasabi nila, then from there pwedeng tumalon. Wala lang akong masyadong update na sa lugar na yon kasi parang 2 or 3 years ago na nung last na pumunta tayo. Pagkakarinig ko naging private na daw yan. So hindi ko alam kung tumatanggap pa din sila ng bisita o kung ano man. Minsan siguro daanan natin yon para makapag-inquire. Kasi lagi naman nating nadadaanan yung safe haven na yan. Bali, safe haven yung pinaka jump off point going to Maramo River. Ito din yung tinatawag dati na Little Palawan.
Sama na din natin sa list yung Canyacan River. Bali, part pa rin yon ng kahabaan nitong Norzagaray River. Kaso nga lang, sa Canyacan River, mababaw lang mostly yung part ng ilog nila. Kaya sa lugar na to maraming mga family outing na nagaganap kasi pwede yung mga bata. Pero syempre kailangan bantayan nyo pa rin ng maigi dahil may mga part doon na malalim pa rin. Pagka tinawid mo yung Canyacan River sa kabilang side, merong part doon na parang naghiwalay yung tubig tapos may maliit na island sa gitna. Mahaba-haba rin yun, siguro mga nasa more than 50 meters din yun. Tapos sa pagitan nun, may medyo malalim na part na hindi rin masyadong malakas ang current. Yun, so pag pumupunta ako ng Canyacan River, doon ako lumalangoy. Mga more than 50 meters nga din yon, tapos mga more than 1 meter wide ang pwede mong langoyan. Kung titingnan nyo sa left side ng screen ng video, medyo nakikita na natin yung sinasabing cave. Yan nga yung Baraka Banahaw Cave. Tapat yan ng Secret Haven. Ayun o, yung parang may black na butas. Tapos makikita nyo yung mga bato-bato sa kaliwa. Ayun, so mas visible na yung cave. So kung nag-camp kayo ng Secret Haven, tatawirin nyo lang yan. Yung mga campsites na nabanggit ko, yung mga rentals nila, kasama dyan yung life vest. Nire-require nila na mag-life vest sa mga guests nila, obviously for safety reasons. Lalo na dito kasi malalim talaga tong ilog na to. Actually, hindi siya child friendly. So kung may kasama kayong bata, dapat bantay sarado kayo. Ang konti lang nung part na may mababaw kung saan pwede magtampisaw. Pero sa may bandang Sayong Cave, doon pwede ron sa lugar na yon. Medyo mas marami yung mababaw na part. Pero kailangan bantayan pa rin talaga kasi yun nga, malalim yung ilog na to. Ayun. Ito. Narating natin yung sinasabi kong cave. 150 meters mula dun sa Camp Kaka. So ang pangalan ng cave, yun nga, tama yung tama yung naisip ko. Banahaw River. So Baraka Banahaw Cave. Tingnan natin. Meron tayong video na ginawa dito na pumasok tayo sa kuweba. Hanggang sa pinakadulo, meron niyang stalactite. Kasama natin yung bisikleta patrol. Shoutout sa lahat ng mga kapatrol natin. Ayan. So papasok dyan. Malalim yung tubig. Pero siguro mga nasa 100 meters din yan, yung kuweba na yan hanggang sa pinakadulo, yung sinasabi kong stalactite. Pagpapasok dyan, kailangan meron talaga nilang flashlight kasi sobrang dilim sa loob. Kaya ito, maganda rin puntahan to. Maganda rin i-explore kung di nyo pa napupuntahan. Dito lang yan sa may tapat ng Secret Haven. Yung tapat na campsite is yung Secret Haven. Ayos. Balik na tayo. Punta naman tayo dun sa may isang campsite. Nakatapat ng Sayong campsite. Madadaanan natin yung Camp Kaka ulit pabalik. Yung bandang dulo pala nito, ay hindi dulo, yung bandang padiretso pala nito doon is makikita yung Safe Haven or yung Maramo River. Nakapunta na rin tayo doon dati.
Pero yun yung time na hindi pa ako masyadong nagba-vlog. Ayan, nandun yung papuntang Maramo River sa bandang unahan. Hindi na tayo pupunta ron. Dito na tayo kasi gusto kong pumunta doon sa may Sayong campsite. Minsan siguro tatry din natin yun. One of these days, pagka nakabalik tayo dito sa area na to, try naman nating lumangoy papunta ng Maramo River. Dito sa Camp Kaka or Sayong Campsite or Secret Haven, kung alin man sa tatlong yan, parang pwede mong hiramin yung balsa nila, tapos mag-request ka na dalhin kayo dun sa may cliff na sinasabi. Kasi may kasabay kaming group nung time na to na parang ginawa nila yung activity na yun. Ayan, ito yung mga magandang paligid na makikita mo sa lugar na to habang lumalangoy. Pwede kang pumunta dyan, mag-explore sa mga bato-batong part na yan. Dyan ako madalas nakakita ng mga ibang guest na nagda-dive sa ilog na. Tapos sa left side naman, nandyan yung iba pang stretch ng Camp Kaka. Pwedeng lakarin yan actually from either Sayong Campsite or Camp Kaka papunta nung pinating shore ng Secret Haven. Tapos from there, pwede nang tumawid papunta dun sa kuweba. At ito, lumalangoy pa rin tayo sa part na to papunta ng Sayong Campsite. Pero ang pinaka sinasite ko talaga sa part na to is yung Pasong Baraka Campsite. Yun naman yung nasa right part ng ilog. Mamaya makikita nyo kapag nasa part na tayo nun. Yun yung area na maraming bato-bato. Marami din akong nakikita ng mga guests na nandun tapos tumatalon. Hindi siya ganun kataasan katulad nung nasa Maramo River, pero okay na din. Kasi for some reason yun yung mga madalas kong nakikita sa mga tao dito. Nag-i-enjoy sila sa pagtalon sa kung saan saan. Minsan yung mga resort na nandito is meron silang ginagawang platform na inaakyat, tapos from there pwede kang tumalon or mag-dive. Medyo mataas yung tubig nung time na nandito kami compared sa mga last time. Tapos pagka hapon nagpapakawala ng tubig yung Angat Dam. Kaya pag mga ganong oras, malakas-lakas yung current compare sa ganito pag umaga pa. Kaya kung gusto niyo mag-open water swimming, umaga pa lang simulan nyo na. Kasi pagdating ng hapon, malakas na yung current. Lalo na sa may gilid na part, nagkakaroon ng counter current. Kaya pag nasa gilid kayo, lumalangoy, pabalik or upstream, medyo mahirap na. Bali, same story yun across the stretch ng Rosagaray River. Naalala ko nga sa Triple P campsite, yun yung time na nagpapa-rafting sila or river rafting. Parang may starting point somewhere, hindi ko kasi na-try. Pero pagdating ng mga oras na yun, nagtatawag na si Kuya, nakalimutan ko yung pangalan nung parang pinaka head security ng Triple P campsite, yung laging nag-a-assist sa mga guests. Sa pag mga ganong time, nagtatawag na siya sa mga guests na gustong mag-avail ng river rafting kasi nga malakas na yung alon. Tapos yun din yung time na nagpapaanod kami. Medyo mag-a-advance lang konti sa Triple P campsite, and with our life vest, yun, magpapa-anod na hanggang dun sa
halos dulong part na nung campsite. Ayun, isa sa mga tamang magandang activity na pwedeng gawin. Yun nga lang, at your own risks yun. So make sure na medyo confident kayo. Siyempre marunong kayo lumangoy, although meron kayong life vest. Kasi pwedeng pag dumire-diretso kayo, medyo malayo-layo ang mararating nyo or kung saan kayo papadpadin nung current. Kaya isa sa mga dapat yung tandaan pag nasa open water kayo or anumang wild bodies of water, yung safety. Maraming instances ng mga nalulunod kahit dito sa Kamkaka, base dun sa mga kwento sa akin nung nangyari, kwento sa akin nung may-ari, dahil nga malalim dito. Kaya minsan iniiwasan nila yung sobrang laking group kasi wala sila talagang sabihin mong lifeguard or malaking security dito sa Kamkaka, kaya nililimit lang nila yung guests nila. Pero yun nga, going back, kailangan lagi kayong mag-ingat, lalo na sa mga umiinom. Kasi minsan pagka nakainom na, pag nasa influence na lang alak, ayun, biglang tatalon. Tapos iba kasi ang tubig hindi natin natural environment ang water. Segundo lang yan ang bibilangin. Kapag nagkamali ka dyan, malulunod ka talaga. Tapos hindi rin basta-basta ang magsagip. Hindi natin maasahan yung mga kasama natin na ready sila to rescue. Minsan nga ang nangyayari pati yung magre-rescue napapahamak. Kaya yun, tandaan, safety first. Meron silang life vest na binibigay dito o pinapahiram, gamitin natin yon. Lalong lalo na sa mga bata, pag may kasama kayong bata, bantayan yung maigi, huwag yung aalisin sa paningin nyo. Kasi syempre, tontawa sila sa tubig, minsan kusa silang pumupunta doon, yun na nga. So pwede silang tangayin sa malalim at malunod. Actually yung galing lang sa hagdan kung saan bumababa dito, siguro mga 1 or 2 meters lang, lagpas tao na. So that being said, the more reason siguro para sa lahat na i-consider yung sport na to, yung swimming. At least yung survival swim lang, makatawid kayo from or makalangoy kayo from point A to point B, then from there you can progress bit by bit. Para sa akin kasi sa pagtakbo or pagbike, ito yung pinakamahirap, yung swimming. Sobrang technical niya, ang dami mong kailangang i-correct para lang makuha yung tamang technique. Pero at least for starters, yun nga, yung matry nyo lang na makalangoy from one point to another. Siguro mga 20 meters kanyan or 10 meters, 20 meters. Then from there, ensayo lang pakunti-kunti, correct nyo yung technique and yung strokes or kung ano man hanggang sa makalayo na. Once na nag-click kasi yon, once na naging muscle memory nyo na yung pag-swim, yun na, talagang magbubukas yung bagong pinto para sa inyo. Kakayanin nyo ng lumangoy ng malayuan katulad nito. Medyo malayo-layo na yung nalalangoy ko dito at feeling ko may kalahating kilometro na. At ayan, isa pa yung ginagawa ko dyan is yung breaststroke lang. Yan yung pinaka relax na part ng swimming.
ayun, may pinapatungan akong bato. So may mga ganyang part dyan na may mga bato na pwede kang tumungtong. So pag sa mga nagda-dive, ingat din, siguraduhin nyo na nakita nyo yung part na ilog or tatalunan nyo na walang bato. Kasi may mga ganyan. Baka mamaya pag talon nyo, tapos minsan yung head first pa, eh bato pala yun. So mayroon tayong nakitang ganyang incident sa Canyacan River at it didn't really end up well. Namatay yung bata dahil doon. Tapos pagkakarinig ko, nakainom or nagiinuman sila. Yun nga, sabi ko nga kanina, madalas kasi pag mga pupunta rito kasama yung inuman, ganyan, hindi may iwasan magkabiroan. So, wag na natin gawin yon for safety purposes. Mas pili natin na i-enjoy yung paligid na walang ganong nangyayari. At ito, yung sinasabi ko, yung Pasong Baraka campsite. So ito, yung isang sinasabi kong campsite. Nakakalimutan ko na kung ano yung pangalan. Pero naisama ko yan sa vlog ko dati. Tapos doon, sa kabilang side, din yung Camp Sayong. Nandito tayo banda sa may Camp Kaka. 589 meters. Halos 600 meters. Galing ng cave. Ay hindi, kasi galing tayo ng Camp Kaka, papunta ng cave. Tapos hanggang dito. So yun, nasa 600 meters. So kung ilulup to, 1.2 kilometers. Halos from Camp Kaka. Kaya ayos. Sulit. Balik na tayo sa may Camp Kaka. Solid ang ating year-end ihaw-ihaw at swimming ride, sama si Toper, Yeah, boy. at si Henry Pops dito sa Camp Kaka. Eto, nakapag-pack up na kami at uwian na. Kung ito man yung maging huling video upload for 2024, gusto kong batiin kayong lahat ng Merry Christmas at Happy New Year. Kita-kits ulit tayo sa susunod na taon at sana magkaroon pa tayo ng maraming Langoy Pajak Takbo Adventures.